Magandang gabi, Philippine Air Force. Narito ang magiging lagay at taya ng panahon ngayong gabi ng Biyernes at sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, isang ganap na bagyo na minomonitor nating low pressure area ng mga nakaraang araw. Ito ay si Tropical Depression Pabian at muling namataan kaninang alas 4 ng hapon sa layong 245 km kanlurang bahagi ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na 45 km per hour mula sa sentro at may pagbugso hanggang 55 km per hour. Patuloy itong kumikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong si Bagyong Pabian at di rin natin inaasahang enhance o pinapalakas ito ang southwest monsoon o hanging habagat. Ngunit natin mapapansin sa ating satellite image ang mga kaulapan na nagdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog ngayong gabi, particular na yan dito sa may Bicol region, sa Mimaropa, sa Quezon, ganoon na rin sa Visayas at sa northern portion ng Mindanao ay dulot ng southwest monsoon o hanging habagat. Samantalang may minomonitor din tayong isa pang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito nga ay si Tropical Storm Pudul, huling namataan kaninang alas 3 ng hapon sa layong 2,410 km silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Taglay nito lakas ng hangin na 75 km per hour mula sa sentro at may pagbugso hanggang 90 km per hour. Asahan din natin patuloy itong kikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Para naman sa magiging pagkilos itong si Bagyong Pabian sa mga susunod na oras, kung ating mapapansin sa track na nilabas ng pag-asa, generally patuloy itong kikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran at may posibilidad ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi at maging isang ganap na low pressure area. Para naman dito sa magiging pagkilos itong si Bagyong Pudol sa labas ng Philippine Area of Responsibility, base sa track ng pag-asa, generally patuloy itong kikilos sa direksyong kanluran, hilagang kanluran, at ito ay may posibilidad pumasok ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng linggo ng gabi o madaling araw ng Lunes at di rin natin inaalis ang posibilidad na bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility, mag-intensify pa ito into a typhoon category at pagpasok nito ng PAR ay humina naman ito into a severe tropical storm category. Pag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Goryo at kung ating mapapansin sa kanyang track, wala itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at di rin natin nakikitang e-enhance ito ang southwest monsoon, ngunit patuloy pa rin nating imo-monitor itong nasabing sama ng panahon sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon sa mga bukas, aasahan natin dito sa Luzon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di rin natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Dito naman sa Kabisayan at Mindanao, ganun din nating aasahan bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit di rin natin inaalis sa mga posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog. Para naman sa magiging lagay at taya ng panahon pagsapit ng linggo hanggang Martes, aasahan natin dito sa Metro Manila ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga posibilidad pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan na kung minsan ay may pagkidlat at pagkulog. Ganon din ang aasahan natin dito sa Cavite. Maging sa Angeles, samantalang dito sa Lipa hanggang Lunes, asahan natin ang generally fair weather, ngunit dulot ng southwest monsoon pagsapit ng Martes, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Philippine Rise, aasahan din natin ang generally fair weather sa mga susunod na araw, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, ngunit may mga tsansa pa rin yan ng mga pag-ulan na kuminsan na may pagkidlat at pagkulog. Dito naman sa Puerto Princesa hanggang linggo, asahan natin ang generally fair weather, ngunit ulit ng southwest monsoon pagsapit ng Lunes, asahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ganon din aasahan natin dito sa Kalayaan Island. Maging dito sa Lapu-Lapu. Sa Davao naman, generally fair weather hanggang linggo, ngunit pagsapit ng Lunes, asahan natin dulot ng southwest monsoon, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang ating aasahan, at pagsapit ng Martes, may gradual na pagganda muli ng panahon. Dito naman sa Zamboanga, aasahan natin hanggang araw ng Martes ang patuloy na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot yan ng southwest monsoon. Para naman sa ating astronomical information, ang araw ay lulubog dito sa Metro Manila sa ganap na 18:22 at asahan naman natin sisikat bukas sa ganap na 0541. Para sa ating moon illumination, meron tayong 99% decreasing.
At yan ang latest update natin sa weather. Para manatiling updated sa lagay at ng panahon, i-follow lamang ang Air Force Weather Center sa aming mga social media accounts. Sa ngalan ng aming commanding officer na si Colonel Alvin John Cugador, Philippine Air Force General Staff Corps, I'm Sergeant Jesse C. Cuenca, Weather Forecaster ng Air Force Weather Center. Muli magandang gabi, Philippine Air Force.